Mga kapuso, ang papakita po namin sa inyo ay hindi po Manila Bay. Hindi po bahagi yan ng Manila Bay at ito po aming ayusin naming lente, yung nasa taas yung mga ilaw, hindi po yan bahagi ng Rojas Boulevard. Ang inyo pong nakikita sa mga sandaling ito, mga kapuso, ay ito pong underpass, overpass. Sa panulukan po ito ng Claro M. Recto at Quezon Boulevard. Kung inyong mapapansin, mga kapuso, ilang talampakan na lang, aabot na po ang tubig hanggang doon sa level ng Claro M. Recto. Kanina po nagbistulang playground na po ito. Sa maniwala kahit sa hindi, merong pong mga naglalanguyan ng mga tao dito kasama ng ilang mga bata. At buhos-buhos ang ulan, titigil bubuhos ang ulan, kaya't ang tubig dito ay mukhang hindi pa huhupa agad-agad sapagkat kanina lamang bago po kami magsaing papawid, ang lakas po ng ulan. Yan pong bahagi nga na makikita nyo kung kayo po ay galing ng Espanya, papunta po kayong direksyon ng Quiapo. At kanina, pinuntahan ko rin po yung kabila naman dako, yung patungo naman direksyon ng Espanya, kung galing kayong direksyon ng Quiapo. Ayan ang mga bata, nagtatampisaw at nagliliguan, ginawang public swimming pool po ito, mga kapuso. Meron pong tinatawag na dewatering operation na ginagawa dito ang Metro Manila Development Authority. Yung nakikita nyo doon sa overpass na parang crane, ika nga, mga kapuso, ay mga equipment po yun na gamit ng Metro Manila Development Authority. Tinanong ko po yung isa sa mga alagad nila kung ganong katagal ang gugugulin nila bago nila mapababa ang tubig dito para madaanan to ng mga sasakyan kahit konting-konting bahan na lang ang natitira. Ito pong naging sagot niya sa akin. Kaya yung mga basura kumakalat po. Sa ilalim? Opo. Ay, doon makikita nyo yung basura doon. Nakikita nyo rin sa may kabila. Yung mga basura. Ayan, hindi po tiga MMDA yun. Yung po ang nagturo sa akin. Mukhang malinaw yung tubig. Pag titignan nyo ganyan, ang dumi po niyan nasa ilalim, mga kapuso. Ito po yung tiga MMDA dewatering operations. Itong ginagawa namin ho rito, dewatering unit ho to. Balit dalawa itong gamit namin, magkabilaan ho rito. Tumigil lang ho kami rito dahil yung tubig na nasa ibabaw ng Quezon Boulevard at yung tubig dito nagsalubong na. So inihintay lang namin na maghiwalay yon para yung pagbomba namin dire-diretso. Mga ilang araw na kailanganin? Maging passable na itong lugar na ito. Actually po, kung dalawa lang po yung ginagamit namin ngayon, so siguro 5 days ho to kung ito lang po. 5 araw? O dahil kung nga... hindi ulan? Kung hindi ulan, dire-diretso po yung ulan. Ayan, ang panawagan, Mel, ng mga taga-MMDA, yung mga nakasubaybay sa atin, mga fire volunteer, kung pwede magpadala dito kayo ng mga truck para magamit yung mga pump ninyo, para makatulong tayo dun sa dalawang dewatering na pump ng MMDA na matanggal itong tubig na ito dito sa kanto ng Quezon Boulevard at ng Claro M. Recto. Babalik ako maya-maya mula sa lugar na ito. Tumigil na po ang ulan, pero kanina tumigil din eh. Kala namin okay na. Biglang buhos ulit. Kaya sana naman, wag nang umulan pa ng malakas para bumaba na itong tubig na ito, Mel. Mike, nabanggit mo yung term na dewatering. Dewatering, yun ang sabi sa akin ng MMDA. Ibig sabihin tinatagal yung tubig, yung nakita namin baba. Saan nilalagay yung tubig na tinatanggal? Dito sa parang may dalawang parang service road to sa ibabaw. Yung isa dito, yung patungong direksyon ng Espanya. Yung kabila naman, kung galing ka ng Central Market, Mel, kung patungong kang direksyon ng Quezon Boulevard at direksyon ng simbahan ng Quiapo, makikita mo. Kaya mula yan dun sa tubig na hindi naman kalayuan sapagkat pataas na nga ng pataas, malapit na nga maging ka-level ng Claro M. Recto, wag naman sana yan. Nakikita mo yung kuha namin yan, Mel, no? Hindi doon naman nababaha. Hindi naman, kasi may drainage, ewan ko kung saan napupunta, pero yung ibabaw, walang baha dun sa ibabaw. At sabi nga nung tiga MMDA, kahapon medyo humupa na ito eh. Tumaas na naman ngayon. O nga pala, Mel, tinanong ko yung tiga MMDA kung ikukumparan niya ito sa Ondoy. Nung Ondoy kasi nandito rin siya at nasa dewatering operations na rin siya. Ang sabi ng mama ng tiga MMDA, sa tingin niya, mukhang mas matindi ito kesa nung bagyong Ondoy. Itong tubig na ito, live na kuha po yan ng 24 oras sa panulukan po ng Claro M. Recto at ng Quezon Boulevard sa lungsod ng Maynila, Mel. Mike, nadinig ko din kanina, nananawagan ka. Ikaw mo, baka merong mga pribadong nagmamay-ari. Lalo na yung mga fire volunteer, may mga pump yun, Mel, di ba? Panawagan niya nung tiga MMDA, kung pwede kahapon daw may dumating na isa eh. Pero pagkatapos umalis eh. Nananawagan siya kung pwedeng sumaklolo dito, yung mga may pump, kahit na yung mga pribadong mga na kumpanya o mga grupo, na para yung tubig na yung nakikita nyo yan ay kanilang mahigop pataas at para mapababa yung tubig na yan. At sana Mel, wag nang umulan pa ulit ng napakalakas tulad ng naganap kani-kanina lamang.
Teka muna, MMDA yung nagsasagawa dyan. Bakit ang DPWH wala bang ganong mga kagamitan? Hindi ko alam, Mel. Basta ang nandito ay dalawang dewatering truck. Yung nakikita nyo yung isa, nakaharap dito sa amin. Ayan, yung nakukunan natin yan. Nakaharap dito sa may direksyon ng papuntang Espanya. Yung kabila naman, nakaharap dun sa direksyon, paharap dun sa Quiapo Church. Kaya ang problema nga rito, yung tubig galing dun sa direksyon ng Quiapo Church at yung tubig galing dito sa direksyon ng Espanya, nakita dun sa ilalim. Kaya tinan taas ng tubig, halos sa abot na sa Claro M. Recto, Mel. Ala, gano'ng katagal daw aabutin yan, Mike? Kung hindi na daw uulan ng malakas, 5 araw, Mel. Wag naman sana mali yung sinabi sa aking impormasyon dito. Ay, naku, magnobena tayo dyan sa Quiapo para maaga hanggang... O sige, maraming salamat sa iyo, Mike. Babalikan kita, ha?